Isang basong gatas, 1,000 lason. Habang hinihimas ni Ethan ang aking buhok, hindi ko akalaing ang mga kamay na ito ang humuhukay ng aking libingan. Ubusin mo na. Mahal? Para makapagpahinga ka na. Bulong niya. Hindi para gumaling ako, kundi para makuha ang aking mana. Nagkamali ka, Ethan. Ang aking kamatayan ang simula ng iyong pagbagsak. Sino ang tunay na luluha sa dulo? Konting tiis na lang, Mama. Malapit na tayong maging malaya sa babaeng iyan. Kaunting dosage pa ng gamot na binigay mo. At sa huli, mapapasa atin din ang lahat ng iniwan ng tatay niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Clara. Mas matapang at mas nakamamatay kaysa sa anumang kemikal na unti-unting pumapatay sa kaniyang katawan. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina ni Ethan. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tsaa na kaniyang maingat na inihanda. Sa gitna ng kanyang panghihina at pananakit ng mga kasukasuan, pinilit niyang bumangon para lamang pagsilbihan ang asawang akala niya ay kanyang katuwang sa hirap at ginhawa. Ngunit ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa lambing, ngayon ay nagpapasinghap sa kanya sa tindi ng sakit. Ang iro niya ng buhay ay parang isang matalim na kutsilyo. Habang hinihiwa ni Clara ang sariwang luya at tinitimplahan ng tsaa ng pulot ng may buong pagmamahal, ang asawa pala niya ay nagluluto ng kaniyang sariling libing. Ang bawat pag-iingat niya na huwag mabasag ang paboritong baso ni Ethan ay kabaligtaran nang walang awa nitong pagdurog sa kaniyang puso at pagkatao. Ang tsaa na dapat ay nagbibigay ng init sa kanilang pagsasama ay naging simbolo na ngayon ng kaniyang napakalapit na wakas. Naramdaman ni Clara ang unti-unting panlalamig ng kaniyang mga daliri, hindi dahil sa aircon ng bahay, kundi dahil sa dugong tila tumigil sa pagdaloy sa kaniyang mga ugat. Ang kaniyang mga tuhod na dati ay nanginginig dahil sa sakit ng kaniyang pekeng karamdaman ay mas lalong nawalan ng lakas. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay naging isang mabigat na dagan sa kaniyang dibdib, tila isang pintong paulit-ulit na hinahampas ng malakas na bagyo. Napakapit siya sa gilid ng pader. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling wallpaper na pinili rin ni Ethan para sa kanya. Isang kulungan na binalot sa ginto at karangyaan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng malaking bahay na yon ay tila naging malapot at puno ng amoy ng pagkakanulo. Ang paningin niya ay nagdilim, hindi dahil sa himatayan siya, kundi dahil ang mundong binuo niya sa paligid ni Ethan ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang mga alaala ng kanilang matatamis na sandali, ang mga pangako sa harap ng altar, at ang mga haplos ni Ethan tuwing gabi ay biglang nagmula sa mga kamay ng isang mamamatay tao. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Ethan na may bakas ng pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang parehong mukha na ilang saglit lang ang nakalipas ay nagpaplano ng kanyang kamatayan. Nang makita si Clara na nakatayo doon, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mahal, bakit ka bumangon? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka lang sa kwarto. Ako na ang dapat nag-aasikaso sa'yo. Sabi ni Ethan sa malambing na tono habang mabilis na kinuha ang tray mula sa nanginginig na mga kamay ni Clara. Inalalayan niya ang asawa. Ang kanyang palad ay nakapatong sa likod ni Clara. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng seguridad, ngunit ngayon ay tila kuryenteng nagpapatayo ng kanyang balahibo sa takot. Inakay siya ni Ethan pabalik sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tila isang paglapit sa kailaliman ng lupa. Nang makaupo na si Clara sa kama, kinuha ni Ethan ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa kanyang bulsa at naghanda ng isang basong tubig. Kailangan mong inumin ito, Clara. Makakatulong ito para makapagpahinga ka at hindi ka na masyadong mahirapan. Mahinang sabi ni Ethan habang iniaabot ang tableta. Sa unang tingin ay puno ng pag-aalala ang kanyang tinig, ngunit may kung anong lamig na hindi maipaliwanag sa paraan ng kaniyang pagtitig. Hindi niya inaalis ang mga mata kay Clara
Tila ba hinihintay niya ang bawat kilos nito. Mahigpit na nakahawak si Clara sa kumot habang nakatitig sa tableta sa kanyang palad. May kakaibang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay may isang lihim na nakatago sa likod ng maamong mukha ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng buong puso. Tumingala si Clara sa asawa. Ang kaniyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang paulit-ulit na sumisigaw. Isang tanong na naging simula ng kaniyang bagong bangungot. Ilang beses mo na ba akong pinatay sa bawat mahal kita na sinasabi mo sa akin, Ethan? Sa paglapit ng gamot sa kaniyang mga labi, narinig ni Clara ang malakas na tawa ni Doña Imelda sa kabilang linya ng telepono na hindi pa pala napapatay ni Ethan. Ang tawang iyon ay tila isang hatol. Sa sandaling iyon, hindi na lang basta tubig at gamot ang kailangang lunukin ni Clara, kundi ang katotohanang ang kanyang asawa, ang tunay na lason sa kanyang buhay. Hiya, ang dumi naman ng kwarto mo. Pati ba naman ang paglilinis, iasa mo pa sa asawa mo? Mahiya ka naman, Clara. Napakaswerte mo na nga at pinagtiyatyagaan ka pa ni Ethan sa kabila ng pagiging pabigat mo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid ni Clara. Kakapasok pa lamang ng kaniyang biyanan, ngunit ang amoy ng kaniyang matapang na pabango ay tila sumasakal na sa hangin. Mas lalong nagpapabigat sa dibdib ni Clara na kanina pahirap sa paghinga. Nakahiga si Clara, nakapikit ang mga mata, nagpapanggap na natutulog habang ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa loob ng kaniyang mga kumot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nila nagagawang magsalita ng tungkol sa kahiyaan habang unti-unti nilang pinapatay ang taong nagmamahal sa kanila. Ngunit nanatiling pikit ang kaniyang mga mata. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay isang paalala ng kawalang katarungan. Habang ang matanda ay naglalakad sa paligid ng silid, narinig ni Clara ang kalansing ng mga alahas nito. Mga alahas na marahil ay nabili rin gamit ang perang mula sa kumpanya ng kaniyang namayapang ama. Ang bawat hakbang ng sapatos nito sa makintab na sahig ay tila isang sadyang pagtapak sa kaniyang dignidad. Sayang ang kagandahan mo, Clara, kung ganyan ka lang din naman. Para kang lantang gulay na naghihintay na lang ng anihan. Alam mo ba? Maraming babae sa labas ang handang magsilbi kay Ethan nang masigit pa sa kaya mong ibigay. Kung hindi lang dahil sa utang na loob niya sa pamilya mo, matagal ka na sanang iniwan ng anak ko sa kalsada. Patuloy ng matanda. Ang tono ay puno ng mapait na pagkutya. Lumapit si Doña Imelda sa isang antik na aparador sa sulok ng silid. Ang tanging gamit na natira mula sa lumang bahay ng ama ni Clara. Dito nakatago ang mga huling alaala ng kaniyang kabataan. Narinig ni Clara ang marahas na pagbukas ng mga drawer. Ang tunog ng paghalughog sa loob nito ay tila isang panggagahasa sa kaniyang mga alaala. Nakita niya sa bahagyang pagmulat ng kaniyang mga mata ang kaniyang biyenan. Walang pakialam na inihahagis ang kaniyang mga lumang litrato at sulat sa sahig. Nasaan na ba ang mga dokumento ng lupa sa Batangas? Sabi ni Ethan, nandito lang yon sa mga gamit ng tatay mo. Bakit ba ang dami mong itinatagong basura, Clara? Reklamo ni Doña Imelda habang ang kaniyang mga daliring puno ng mamahaling singsing ay mabilis na nagbubuklat sa bawat papel. Sa gitna ng kaniyang galit at panghihina, may isang bagay na nahulog mula sa likod ng isang lumang kuwadro ng larawan ng kaniyang ama na itinulak ni Doña Imelda. Isang maliit na bagay ang gumulong sa ilalim ng kama, lumikha ng isang mahinang tunog na tila isang lihim na bumubulong sa kanya. Hindi yon napansin ng matanda sa tindi ng kanyang pagkairita. Bumalik si Doña Imelda sa gilid ng kama ni Clara. Tiningnan siya ng may pandidiri at hinalikan siya sa noo. Isang halik na tila tatak ng isang hudas. Magpagaling ka, Hija. Para naman hindi masayang ang mga gamot na binibili ni Ethan para sa'yo.
Mahal yun, alam mo ba? Huwag mo kaming bibiguin. Nang marinig ni Clara ang pagbagsak ng pinto at ang papalayong mga hakbang ng kaniyang biyenan, doon lamang siya naglakas loob na huminga ng malalim. Ang kaniyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay mabilis na dumaloy sa kaniyang mga pisngi, mainit at puno ng pait. Sa kabila ng pangangatog ng kaniyang mga tuhod, dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama at gumapang sa sahig. Inabot niya ang ilalim ng kama, ang kaniyang mga daliri ay naghahanap sa dilim hanggang sa mahawakan niya ang isang matigas at malamig na bagay. Isang susi. Hindi ito ordinaryong susi. Ito ay gawa sa mabigat na tanso. May mga disenyo ng mga rosas na katulad ng sa singsing na laging suot ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Niyakap ni Clara ang susi sa kaniyang dibdib, habang ang kaniyang puso ay bumibilis ang tibok. Isang liwanag ng pag-asa ang sumilip sa kaniyang madilim na mundo, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pangamba. Saan kaya patungo ang susing ito? At ano ang mga lihim na pilit itinatago ng kaniyang ama na ngayon ay tila kaisa-isang paraan para siya ay makaligtas sa impyernong kinalalagyan niya? Habang hawak ang susi, narinig ni Clara ang pag-ikot ng doorknob ng kaniyang silid. Bumalik na si Ethan. Bit-bit ang isang tray ng pagkain at ang kaniyang gamot. Mabilis na isinilid ni Clara ang susi sa loob ng kaniyang unan at muling nagpanggap na mahina. Gising ka na pala, mahal. Oras na para sa hapunan mo. Masayang sabi ni Ethan, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng kung ano sa loob ng silid. Naramdaman ni Clara ang panganib. Alam ba ni Ethan ang tungkol sa susing ito? O mas malala, ito ba ang susing matagal na nilang hinahanap para tuluyang makuha ang lahat sa kanya? Ubusin mo itong sopas, mahal. Masarap ito. Espesyal na ipinaluto ni Mama para sa'yo. Kailangan mong magkaroon ng lakas para bukas. Malambing na sabi ni Ethan habang dahan-dahang inihihiwalay ang buhok na humaharang sa mukha ni Clara. Ang bawat haplos ng kanyang asawa ay tila isang malatirik na tinik na nabaon sa balat ni Clara. Tiningnan niya ang sopas na kulay dilaw, tila isang laso na binalot sa bango ng luya at manok. Sa ilalim ng kanyang unan, nararamdaman niya ang tigas ng susing tanso. Tila ito ay nagbibigay ng kakaibang init na nagpapaalala sa kanya na hindi pa ito ang kaniyang katapusan. Salamat, Ethan. Pakilagay na lang dyan sa tabi. Medyo masama pa ang pakiramdam ko. Susubukan ko munang umidlip ng kaunti. Mahinang sagot ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Tumango si Ethan. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat sulok ng silid bago ito tumitig sa unan ni Clara. Sa isang sandali, huminto ang mundo para kay Clara. Akala niya ay mahuhuli na siya. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nang nakabibinging katahimikan, tumayo na si Ethan at hinalikan siya sa noo. Sige, magpahinga ka na. Babalik ako mamaya para tingnan kung naubos mo na ang pagkain. Nang marinig ni Clara ang paglapat ng pinto at ang tunog ng susi na pinihit ni Ethan mula sa labas, isang kulungan na unti-unti siyang binubura, doon lamang siya naglakas loob na kumilos. Hindi niya kinain ang sopas. Sa halip, maingat niya itong ibinuhos sa isang maliit na plastik na kaniyang itinago sa ilalim ng kama para itapon mamaya. Kinuha niya ang susing tanso at mahigpit itong hinawakan. Lumipas ang ilang oras nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat sa loob ng mansyon, dahan-dahang bumangon si Clara. Ang bawat paggalaw ng kaniyang katawan ay isang kalbaryo. Ang kaniyang mga kasukasuan ay tila binubog at ang kaniyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. Ngunit ang kaniyang galit ay mas malakas kaysa sa kaniyang panghihina. Gumapang siya palabas ng silid sa pamamagitan ng isang maliit na pinto sa loob ng walk-in closet na nagdudugtong sa lumang library ng kaniyang ama. Ang daanang ito
ay lihim na ginawa ng kanyang ama noong siya ay bata pa para sa kanilang hide and seek. Hindi alam ni Ethan ang tungkol dito. Ang library ay puno ng amoy ng lumang papel at ang nanunuot na halimuyak ng tabako na paborito ng kanyang ama. Tila bumalik ang kanyang gunita noong mga panahong ligtas pa siya sa mga bisig nito. Sa gitna ng kadiliman, nahanap niya ang isang maliit na cabinet na nakatago sa likod ng malalaking libro ng kasaysayan. Ipinasok niya ang susing tanso sa seradura. Ang tunog ng mga bakal na nagtatagpo sa loob nito ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang makapal na journal at isang lumang litrato ng isang grupo ng mga lalaki at babae na nakatayo sa harap ng isang hardin ng mga rosas. Binuksan ni Clara ang journal. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. Para sa aking mahal na Clara, kung binabasa mo ito, marahil ay napapalibutan ka na ng mga anino. Huwag kang matakot. Sa likod ng bawat rosas ay may mga tinik na handang pumatay para sa kanya. Hanapin mo ang mga kaibigan sa dilim. Sila ang mga taong pinagkalooban ko ng buhay at sila ang magiging kalasag mo kapag wala na ako. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, narinig ni Clara ang isang mahinang kalabog mula sa labas ng library. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang isinara ang journal at niyakap ito. Ang mahinang pag-inggit ng sahig na gawa sa Nara ay papalapit sa kinaroroonan niya. May taong naglalakad sa labas ng library at ang anino ng isang tao ay aninag sa ilalim ng pintuan. Ang tunog ng doorknob na dahan-dahang pinihit ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Clara. Nakatitig siya sa pinto, hindi makahinga, habang ang hawakan nito ay unti-unting bumababa. Sino ang nasa labas? Si Ethan ba na nakaramdam na wala siya sa kwarto? O ang matandang Doña Imelda na handa na siyang tuluyan? Ang tanging kasama ni Clara sa dilim ay ang tibok ng kaniyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madugong simula. Hindi ko na kaya ang maghintay, Ethan. Hanggang kailan ba tayo magtitiis sa babaeng iyan? Ang sabi mo, mabilis lang ang lahat. Pero heto tayo, parang mga magnanakaw sa sarili nating plano. Ang boses na yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Clara. Nakatago siya sa likod ng malalaking istante ng mga libro. Ang kaniyang journal ay nakayakap ng mahigpit sa kaniyang dibdib. Ang pintuan ng library ay bahagyang nakabukas at sa siwang nito, nasilayan niya ang dalawang aninong naglalakad papasok. Hindi yon si Doña Imelda. Ang boses na yon ay mas bata, mas pamilyar, at mas masakit pakinggan kaysa sa anumang insulto ng kaniyang biyenan. Kaunting pasensya na lang, Sofia. Hindi natin pwedeng biglain ang lahat. Kapag namatay siya ng masyadong maaga, maghihinala ang mga abogado ng tatay niya. Kailangan nating palabasin na natural ang lahat. Isang mahinang asawa na hindi kinaya ang lungkot at sakit, sagot ni Ethan. Ang kaniyang tono ay puno ng kumpiyansa. Ang parehong tono na ginagamit niya tuwing nangangako siya kay Clara ng katapatan, si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang tanging taong iniyakan niya noong mamatay ang kanyang ama. Ang bawat haplos ni Sofia sa kanyang balikat noon, ang bawat salita ng pag-asa, ay tila mga lason na ngayon ay unti-unting lumalabas sa kanyang balat. Mula sa kaniyang pinagtataguan, nakita ni Clara ang pagyakap ni Sofia kay Ethan. Ang paraan ng paghaplos ni Sofia sa mukha ng kaniyang asawa ay puno ng pagmamay-ari, isang eksenang tila sumusunog sa kaniyang mga mata. Ang sakit na nararamdaman ni Clara sa kaniyang mga kasukasuan ay biglang napalitan ng isang matinding pamanhid. Ang kaniyang puso, na dati ay mabilis tumibok sa takot, ay tila naging isang pirasong yelo, malamig, matigas, at walang nararamdaman. Ang iro niya ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Noong nakaraang linggo lang,
Dinalhan siya ni Sofia ng mga prutas at bulaklak. Sinasabing ipinagdarasal nito ang kanyang mabilis na paggaling. Ngayon, napagtanto ni Clara na ang bawat bulaklak na yon ay tila alay na para sa kanyang paparating na burol. Ang bawat beso sa kanyang pisngi ay isang paraan lang para tingnan kung gaano nakaputla ang kanyang balat. Siguraduhin mo lang, Ethan, dahil pagkatapos nito, gusto ko ang mansyong ito. Gusto ko ang lahat ng alahas ni Clara. Gusto ko ang buhay na ninakaw niya sa atin dahil lang sa pera ng tatay niya. Bulong ni Sofia, ang kanyang mga labi ay halos dumidikit na sa tenga ni Ethan. Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa pabalat ng journal ng kanyang ama, hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng kanyang sariling mga kuko. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang galit. Gusto niyang sampalin ang 2 taong nasa harap niya hanggang sa mawala ang kanilang mga mapagkunwari ng ngiti. Ngunit pinigilan niya ang kaniyang sarili. Ang kaniyang hininga ay naging mabagal at tahimik, tila isang mangangaso na naghihintay sa dilim. Ang bawat salita ng pagtataksil na naririnig niya ay naging isang bala na kaniyang itinatago para sa tamang panahon. Napagtanto ni Clara na ang kaniyang kahinaan ay ang kaniyang kaisa-isang proteksyon sa ngayon. Hanggat iniisip nilang siya ay mamamatay na, hindi nila babantayan ang kaniyang bawat galaw. Dahan-dahang lumabas ang dalawa sa library. Ang tunog ng kanilang mahihinang tawa ay tila isang kutyang umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nang muling mag-isa si Clara sa dilim, dahan-dahan siyang sumandal sa pader at napaupo sa malamig na sahig. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Natuyo na sa tindi ng puot. Tiningnan niya ang journal sa kanyang kandungan. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila nagliliwanag sa dilim. Hanapin mo ang mga kaibigan sa dilim. Ngayon, alam na ni Clara kung bakit kailangan niyang magtago. Ang kanyang mundo ay puno ng mga kaaway na nakasuot ng maskara ng pag-ibig at pagkakaibigan. Inangat ni Clara ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay naging matalas at puno ng determinasyon. Kung ang impyerno ang gusto nilang ibigay sa kanya, sisiguraduhin niyang sila ang unang masusunog sa apoy nito. Ngunit paano siya makakalaban kung ang kanyang sariling katawan ay unti-unti nang bumibigay sa lason na ibinibigay nila araw-araw? At sino sa mga kaibigan ng kanyang ama ang tunay na mapagkakatiwalaan sa mundong ito na puno ng mga hudas? Pirmahan mo na ito, Clara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip ng mga bagay na hindi mo na naman kayang asikasuhin. Ginagawa ko ito dahil mahal kita, dahil ayokong mamamatay ka na punong-puno ng pag-aalala sa kumpanya. Ang boses ni Ethan ay tila isang malambot na unan na pilit na ibinabaon sa mukha ni Clara para siya ay tuluyang mawala ng hininga. Umaga na, at ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila isang pangungutya sa dilim na namamayani sa kanyang silid. Nakaupo si Ethan sa gilid ng kama, hawak ang isang makapal na folder at isang mamahaling pluma. Sa likod niya, nakatayo si Doña Imelda na parang isang buitreng naghihintay ng kanyang huling hininga. Ayaw mo ba kaming pagkatiwalaan, Clara? Dagdag ni Doña Imelda, ang kaniyang boses ay puno ng pekeng pait. Matapos ang lahat ng ginawa ni Ethan para sa'yo, noong mamatay ang tatay mo at halos mabaliw ka sa lungkot, sino ba ang tumayo sa tabi mo? Sino ba ang nag-alaga sa'yo nang magsimulang manghina ang katawan mo? Ang anak ko ang nagsakripisyo ng sarili niyang buhay para lang maging maayos ka. Naramdaman ni Clara ang pagkirot ng kanyang dibdib. Ang utang na loob, ang pinakamabigat na tanikala sa kulturang kinalakihan niya. Ipinapamukha nila sa kanya na ang kanyang buhay ay isang utang na kailangan niyang bayaran ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat haplos ni Ethan sa kanyang kamay habang iniuunat nito ang folder ay tila isang pagsasakal.
Naalala mo ba noong ikinasal tayo? Bulong ni Ethan, ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ni Clara. Sabi ko sa'yo, poprotektahan kita. At heto ako, tinutupad ang pangakong yon. Ang pirma mo rito, sa General Power of Attorney, ay para lamang sa seguridad mo. Para kung anong mangyari, hindi mapunta sa kung sino-sinong bitre ang pinaghirapan ng tatay mo. Gusto ni Clara na humalakhak ng malakas, isang tawang puno ng pait. Bitre? Ang taong tinatawag niyang asawa, ang pinakamalaking bitre sa lahat. Tumingin siya sa folder. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang kinabukasan. Kapag pumirma siya, mawawala na sa kanya ang lahat. At kapag wala na siyang halaga, sisiguraduhin ni Ethan na ang susunod na papel na pipirmahan niya ay ang kanyang sariling death certificate. Naramdaman ni Clara ang susing tanso sa loob ng kanyang unan. Ang tigas nito ay tila isang paalala na mayroon siyang sandata. Kailangan niyang bumili ng oras. Kailangan niyang makontak ang mga taong nasa journal ng kaniyang ama. Ngunit paano kung bawat galaw niya ay binabantayan ng dalawang demonyong ito? Clara? Mahal? Bakit ka natutulala? Tanong ni Ethan. Ang kaniyang boses ay nagsisimulang mawalan ng pasensya. Pirmahan mo na, para makapagpahinga ka na ng maayos. Inabot ni Clara ang pluma. Ang kaniyang kamay ay sadyang nanginginig, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli. Habang dahan-dahan niyang inilalapit ang dulo ng pluma sa papel, naramdaman niya ang matalas na titig ni Doña Imelda. Biglang naramdaman ni Clara ang isang tunay na pananakit sa kaniyang sikmura. Ang lason na ibinigay nila kagabi ay nagsisimula ng kumilos. Ngunit sa halip na labanan ng sakit, hinayaan niya itong manaig. Ginamit niya ang kaniyang totoong paghihirap para sa isang palabas. Ang kaniyang mga mata ay biglang tumirik at ang kaniyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang pluma ay nahulog mula sa kaniyang kamay at gumulong sa sahig, nag-iwan ng isang mahabang bahid ng tinta sa puting kumot. Clara! Clara! Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Ethan. Ang kaniyang boses ay puno ng gulat, ngunit may halong inis dahil hindi natuloy ang pagpirma. Ang gamot! Ethan, tawagan mo ang doktor. Sigaw ni Doña Imelda, ngunit hindi siya gumagalaw para tulungan ang manugang. Nakatitig lang siya sa folder na nabahiran ng tinta. Naramdaman ni Clara ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kaniyang katawan. Sa isang iglap, sumadsad ang kaniyang kamay sa maliit na mesa sa tabi ng kama, dahilan upang tumilapon at mabasag ang baso ng tubig sa malamig na sahig. Umalingaw-ngaw sa silid ang matinis na tunog ng nabasag na salamin na para bang sumasalamin sa gulong bumabalot sa kaniyang isip. Habang pilit siyang inaalo at hinahawakan ni Ethan upang pakalmahin, may isang matinding apoy na unti-unting nagliyab sa kaniyang dibdib. Hindi takot ang namayani kundi galit. Galit sa kasinungalingan, sa pagtataksil at sa kapalarang pilit ipinapataw. Sa kanya ng iba, hindi siya susuko, hindi siya yuyuko, at higit sa lahat, hindi siya papayag na iba ang magsulat ng wakas ng kaniyang kwento. Habang ang kaniyang katawan ay tila nawawalan ng kontrol, ang kaniyang isip ay nananatiling matalas. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Ethan, hindi dahil sa pag-aalala sa kaniyang buhay, kundi dahil sa takot na mamatay siya nang hindi nakukuha ang kaniyang pirma. Dalhin natin siya sa ospital, sabi ni Ethan. Ngunit bago pa man siya makakilos, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Isang matandang babae ang nakatayo doon. Ang kaniyang mukha ay puno ng awtoridad at ang kaniyang mga mata ay tila nakakakita sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Si Vunoy Luming. Anong ginagawa niyo sa kanya? Ang malamig na tanong ni Luming na nagpatahimik sa buong silid. Ngunit bago pa man makasagot si Ethan,
Tuluyan nang nawalan ng malay si Clara. Sa kaniyang pagpikit, isang tanong ang naiwan sa kaniyang diwa. Sapat na ba ang pagdating ni Luming para iligtas siya? O naging mitya lamang ito para mas lalong pabilisin ni Ethan ang kaniyang masamang balak? Hindi siya pipirma sa kahit anong papel habang nasa ganyang kalagayan siya. Lumabas muna kayo. Ako na ang bahala sa alaga ko. Ang tinig ni Yaya Luming ay tila isang matibay na haligi na humarang sa pagitan ni Clara at ng kaniyang mga kaaway. Kahit na si Ethan ay nagulat sa tapang ng matandang babaeng nagpalaki kay Clara, nakita ni Clara, sa pamamagitan ng kaniyang bahagyang nakadipang mga pilik mata, ang pagkairita sa mukha ni Ethan at ang matalim na sulyap ni Doña Imelda bago sila tuluyang lumabas ng silid. Ang tunog ng paglapat ng trangka ng pinto ay nagbigay kay Clara ng isang sandali ng kalayaan na matagal na niyang ipinagdarasal. Nang marinig ang katahimikan, dahan-dahang iminulat ni Clara ang kaniyang mga mata. Nakita niya ang mukha ni Luming, punong-puno ng mga kulubot na dala ng panahon, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa pag-aalala. Hinaplos ni Luming ang noo ni Clara, isang haplos na hindi nagdadala ng lason, kundi ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Yaya! Bulong ni Clara. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinangin. Hush, Clara! Alam ko, nararamdaman ko na may hindi tama sa bahay na ito, sabi ni Luming habang maingat na pinupunasan ang labi ni Clara ng basang tuwalya. Ang kaniyang mga kamay ay marahang kumikilos, tila isang ritual ng paglilinis sa lahat ng duming iniwan ni na Ethan. Hindi na nakapagpigil si Clara. Sa kabila ng kaniyang panghihina, hinawakan niya ang kamay ni Luming at dinala ito sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang mga luha ay bumuhos na tila isang dam na biglang bumigay. Nilalason nila ako, Yaya. Si Ethan at si Sophie, gusto nila akong patayin para sa mana ni Papa. Higbi ni Clara. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na lumalabas sa kaniyang lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Luming, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Clara. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng panganib at katotohanan. Tumayo si Luming at mabilis na tiningnan ang tsa na hindi naubos ni Clara sa side table. Nilubog niya ang dulo ng kaniyang panyo sa likido at inamoy ito. Ang kaniyang mukha ay namutla, tila isang bangkay na nakakita ng sariling libingan. Ang mga walang kaluluwa. Ginamit nila ang tsaa na paborito mo. Bulong ni Luming, ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit. Clara, kailangan nating makaalis dito. Ngunit hindi ngayon. Masyado silang maingat. Babantayan nila ang bawat pinto. Bumalik si Luming sa tabi ni Clara at naupo sa gilid ng kama. Ang kaniyang tingin ay tila naglalakbay sa malayo, sa mga lihim na matagal na niyang itinatago sa kaniyang dibdib. May sasabihin ako sa iyo, anak. Isang bagay na hindi ko masabi noon dahil natatakot ako sa kaligtasan mo. Panimula ni Luming, ang kaniyang boses ay halos pabulong na lang. Ang iyong ama, si Don Roberto, alam niya na may nagtatangka sa buhay niya bago mangyari ang aksidente. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Clara. Ang kaniyang hininga ay nabitin sa hangin. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Isang gabi bago siya namatay, tinawagan niya ako. Sabi niya, may nakita siyang mga anomalya sa kumpanya na kinasasangkutan ni Ethan. Pero bago pa niya mailabas ang ebidensya, nangyari ang trahedya sa kalsada. Kwento ni Luming, ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha. Tiningnan ko ang sasakyan niya sa punerarya noon, Clara. Hindi pumalya ang preno dahil sa kalumaan. May pumutol sa kable. Ang bawat salita ni Luming ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Clara. Ang galit na kaniyang nararamdaman para sa kaniyang asawa ay nadagdagan ng isang matinding pagnanasa para sa katarungan. Hindi lang pala siya ang biktima. Ang kaniyang ama ay pinatay rin ng mga taong kaniyang pinagkatiwalaan. Kailangan mong maging matatag, Clara. Huwag mong ipapakita sa kanila
na alam mo na ang lahat. Magkunwari kang mahina. Magkunwari kang nawawalan na ng pag-asa. Payo ni Luming habang hinahaplos ang buhok ni Clara. Ngunit bago pa man makasagot si Clara, narinig nila ang isang kaluskos mula sa itaas ng kisame. Tila may taong nakikinig sa kanilang usapan mula sa atik ng bahay. Ang tunog ng marahang paghakbang sa itaas ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Sino ang nakikinig? May nakakaalam ba na hindi siya tunay na nawalan ng malay? Tumingin si Luming sa kisame at pagkatapos ay kay Clara, ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng babala. Hindi lang si Ethan ang kalaban mo sa bahay na ito, Clara. May mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng mga pader na ito. Bago pa man makapagtanong si Clara, biglang bumukas ang pinto. Hindi si Ethan, kundi ang hardinero na si Mang Selmo, na may dalang mga sariwang rosas, ngunit ang kaniyang tingin ay kakaiba. Tila may gustong sabihin ngunit hindi magawa. Sino ka ba talaga, Mang Selmo? Bulong ni Clara sa kaniyang isipan habang nakatingin sa mga rosas na tila may bahid ng dugo. Ubusin mo yan, Clara. Huwag mong hayaang lumamig ang pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo sa pamamagitan ng tiyan na ito. Ang boses ni Ethan ay tila isang malambot na seda na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Clara. Sapat na para bigyan siya ng init pero handa ring sumakal sa kanya sa anumang oras. Nakaupo si Clara sa kaniyang kama. Ang likod ay nakasandal sa malalambot na unan na tila ba ay isang reyna. Ngunit sa kaniyang paningin, ang bawat disenyo ng kanyang silid ay tila mga rehas na bakal. Hawak niya ang tasa ng tsa. Ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang halimuyak ng rosas na ngayon ay amoy kamatayan na para sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ethan. Isang lihim na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Clara sa gitna ng kaniyang pagpapanggap. Bago pumasok si Ethan, sa tulong ng nanginginig na mga kamay ni Yaya Luming, ay nagawa nilang palitan ang puting pulbos na laging inihahalo ni Ethan sa kaniyang inumin. Ang lason na dahan-dahang kumakain sa kanyang laman ay itinapon nila sa lababo, pinalitan ng pinong asukal na kinuha ni Luming mula sa kusina. Sa bawat paglunok ni Clara ngayon, hindi na lason ang kaniyang tinatanggap, kundi ang tamis ng kaniyang unang hakbang tungo sa paglaya. Naramdaman ni Clara ang pait ng kaniyang sariling laway habang tinititigan ng asawa. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa porselana ng tasa hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Ang bawat mahal kita ni Ethan ay tila isang karayom na tumutusok sa kaniyang pandinig. Bawat haplos nito sa kaniyang balikat ay tila bakas ng uling na nag-iiwan ng dumi. Ang sarap, Ethan. Salamat, mahinang sabi ni Clara. Pilit na pinapakalma ang kaniyang boses. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling matapang sa likod ng kaniyang maputlang anyo. Pinanood ni Ethan ang bawat paggalaw ng lalamunan ni Clara habang umiinom. Ang kaniyang nangiti ay tila isang tagumpay, isang ekspresyon ng isang mangangaso na nakitang nahulog ang kaniyang biktima sa bitag. Hindi niya alam na ang biktima ay nagsisimula nang mabuong muli ang sarili sa ilalim ng kaniyang mga mata. Lumipas ang 2 araw. Ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Clara tuwing umaga ay tila mas nagiging maliwanag. Dahil wala na ang lason sa kaniyang sistema, ang kaniyang paningin ay nagsisimulang luminaw at ang dati ay kulay abong balat ay nagkakaroon na ng bahagyang kulay ng rosas, isang buhay na pilit na bumabalik sa kaniyang katawan. Isang hapon, habang inaalalayan ni Ethan si Clara na lumakad patungo sa bintana, biglang huminto ang lalaki. Ang kaniyang mga kamay na nakahawak sa braso ni Clara ay humigpit ng hindi sinasadya. Ang kaniyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang mukha ng asawa sa ilalim ng liwanag. Clara, bulong ni Ethan, ang kaniyang tono ay puno ng pagtataka at isang matinding hinala. Parang nag-iiba ang aura mo. Bakit tila nawawala ang pamumutla mo? Ang sabi ng doktor, dapat ay mas lalo kang nanghihina ngayon. Naramdaman ni Clara ang isang malamig na pawis
na dumaloy sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang florera ng mga tuyong rosas. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa ilalim ng matalas na titig ni Ethan. Baka dahil lang ito sa sikat ng araw, Ethan. Pilit na sagot ni Clara. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Pero sa totoo lang, mas lalong sumasakit ang dibdib ko. Tila ba? Tila ba mas nahihirapan akong huminga? Hindi gumalaw si Ethan. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng yelo na hindi matunaw-tunaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Clara. Ang kanyang hinlalaki ay dumaan sa ibabaw ng balat na dati ay walang buhay, ngunit ngayon ay mainit na. Talaga ba, Clara? Tanong ni Ethan. Ang kaniyang boses ay naging isang malamig na bulong na nagpapatayo ng balahibo. O baka naman may ginagawa kayong dalawa ni Luming na hindi ko alam. Binitawan ni Ethan ang braso ni Clara at mabilis na naglakad patungo sa side table kung saan nakalagay ang lalagyan ng kaniyang mga gamot. Ang tunog ng pagbukas ng drawer ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng silid. Nanigas si Clara sa kaniyang kinatatayuan. Ang kaniyang isipan ay tila isang karirahan ng mga takot at pag-asa. Nakalimutan ba nilang linisin ang bakas ng asukal? O may napansin ba si Ethan sa paraan ng pagkilos ni Luming? Tumingin si Ethan kay Clara. Hawak ang maliit na bote ng pulbos. Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa galit na pilit na ikinukubli. Clara, bakit parang nabawasan ang dami nito nang higit sa inaasahan ko? Sa gitna ng kaniyang kaba, isang mas malaking tanong ang bumabagabag kay Clara. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang larong ito bago siya tuluyang malamon ng apoy ng galit ni Ethan? Anong akala mo sa akin, Clara? Isang tanga na hindi mapapansin ang pagbabago sa bawat butil ng pulbos na ito? Bakit lasang asukal ang dapat ay gamot na magliligtas sa iyo? Ang boses ni Ethan ay hindi na ang malambing na bulong na nakasanayan ni Clara. Ito ay naging isang matalas na singhal, tila isang hayop na nabulabog sa kaniyang pangangaso. Hawak niya ang bote ng gamot, ang kaniyang mga daliri ay humihigpit hanggang sa lumitaw ang kaniyang mga ugat sa kamay. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng galit na unti-unting natitibag. Inilalabas ang tunay na demonyo sa loob. Nakatayo si Clara sa harap ng bintana. Ang kaniyang likod ay nakaharap kay Ethan. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kaniyang tadyang. Naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ang kaisa-isang panlaban niya ay ang kaniyang katahimikan. Sagutin mo ako, sigaw ni Ethan habang marahas na iniharap si Clara sa kanya. Ang tunog ng pagbagsak ng bote ng gamot sa carpet ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang bawat haplos ni Ethan sa kaniyang mga balikat ay tila nag-iiwan ng mga pasa sa kaniyang kaluluwa. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Ethan. Mahinang sagot ni Clara. Pilit na itinatago ang kaniyang boses sa likod ng kaniyang maputlang anyo. Baka ang manufacturer ang nagkamali. O baka naman sa sobrang pag-aalala mo, naguguluhan ka na rin. Bago pa man makasagot si Ethan, isang marang pagkatok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng pinto na dahan-dahang bumukas ay nagbigay kay Clara ng pagkakataong huminga. Pumasok si Yaya Luming. Ang kaniyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nagbibigay ng babala kay Clara. Senyorito Ethan, may bisita po sa ibaba. Isang abogado raw po na nagngangalang Lucas. Sabi niya, mahalaga raw po ang kaniyang sadya tungkol sa mga huling dokumento ni Don Roberto. Sabi ni Luming, ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na nagpalamig sa galit ni Ethan. Narinig ni Clara ang pangalang Lucas, tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Lucas.
Ang batang mamatapat na tinulungan ng kanyang ama noon. Ang kaisa-isang tao na maaaring makatulong sa kanya. Sabihin mo sa kanya, maghintay siya. Inis na tugon ni Ethan. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig nila ang mga hakbang ng sapatos na papalapit sa silid. Isang lalaking may matikas na tindig ang pumasok. Nakasuot siya ng isang maayos na suit. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa bawat lihim na nakatago sa loob ng silid. Hindi siya tumingin kay Ethan. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Clara. Magandang hapon, Senyora Clara. Ako po si Attorney Lucas Valderrama. Pasensya na po sa biglaang pagbisita, ngunit may mga papeles po mula sa inyong ama na kailangan nating ayusin bago matapos ang buwang ito. Sabi ni Lucas. Ang kaniyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nararamdaman ni Clara. Wala kaming kailangang ayusin, attorney. Ako na ang bahala sa lahat ng papeles ng asawa ko. Pagharang ni Ethan, ang kaniyang boses ay puno ng pagbabanta. Ngunit hindi natinag si Lucas. Lumapit siya kay Clara at iniabot ang isang itim na folder. Senyora, ang folder na ito ay naglalaman ng mga tagubilin ni Don Roberto para sa inyo. Sabi po niya, kapag dumating ang araw na hindi na kayo makahinga sa loob ng sarili ninyong bahay, buksan niyo po ito. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kaniyang kamay habang kinukuha ang folder. Ang bawat haplos niya sa pabalat nito ay tila isang komunikasyon sa kaniyang ama. Sa loob ng folder, bukod sa mga dokumento, naramdaman niya ang isang maliit at manipis na piraso ng papel na nakadikit sa dulo. Aalis na po ako, senyora. Ngunit bago iyon, nais ko lang ipaalala na ang utang na loob ko sa inyong ama ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Nandito po ako para sa inyo. Dagdag ni Lucas bago ito tumingin ng matalim kay Ethan at lumabas ng silid. Nang muling mag-isa ang mag-asawa, tila naging mas malapot ang hangin. Mabilis na kinuha ni Ethan ang folder mula sa kamay ni Clara, ngunit hindi niya napansin ang maliit na papel na nahulog sa loob ng kanyang damit habang siya ay kunwari ay hinihimas ang kanyang dibdib. Nang lumabas si Ethan para ihatid si Lucas nang may halong pagdududa, mabilis na binasa ni Clara ang nakasulat sa maliit na papel. Ang lason sa tiya ay simula pa lamang. Huwag kang kakain ng anuman mula sa kusina mamayang gabi. May kasama ka na sa laban na ito. Naramdaman ni Clara ang isang matinding takot na humalo sa kaniyang determinasyon. Kung alam ni Lucas ang tungkol sa lason, nangangahulugan ba itong may mas malaking panganib pa na paparating? At sino ang nagbibigay ng impormasyon kay Lucas mula sa loob ng mansyong ito? Tumingin si Clara sa bintana. Nakita niya ang papalayong sasakyan ni Lucas. Sa kabila ng pag-asa, naramdaman niya ang isang malamig na bulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya poprotektahan ng isang taong nasa labas, habang ang kaniyang mamamatay tao ay nasa loob lang ng kaniyang silid at natutulog sa tabi niya? Kain na, Clara. Huwag mong biguin ang biyenan mo. Pinaghirapan kong ipagluto ka ng paborito mong kare-kare para naman bumalik ang sigla ng katawan mo. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang matamis na pulot na ibinuhos sa ibabaw ng isang matalim na patalim. Nakaupo sila sa malawak na hapagkainan na gawa sa nara, kung saan ang bawat kislap ng kristal na baso ay tila mga matang nagmamasid sa bawat galaw ni Clara. Ang amoy ng mani at bagoong ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Clara, ang bango nito ay nahahaluan ng isang kakaibang anghit. Ang amoy ng panganib na ibinulong ni Lucas sa kaniyang sulat. Sa kabi-kabila niya ay ang kaniyang mga mahal sa buhay. Si Ethan na nakangiti habang hinihiwa ang karne at si Doña Imelda na matamang nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay tila hindi kumukurap. Ang bawat kalansing ng pilak na kutsara at tinidor sa ibabaw ng porselana ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng kaniyang mga huling sandali. Bakit hindi ka kumakain, mahal? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay naging malambot, ngunit may bahid ng panunubok.
Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kaniyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Naalala niya ang babala ni Lucas. Huwag kang kakain ng anuman mula sa kusina mamayang gabi. Ngunit paano siya tatanggi kung ang dalawang demonyo sa harap niya ay tila hinihintay ang kaniyang bawat pagsubo? Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kaniyang sentido. Tila isang malamig na uod na gumagapang sa kaniyang balat. Busog pa po ako, Mama. Medyo marami po ang nakain kong merienda kanina. Pilit na sagot ni Clara. Ang kaniyang boses ay tila isang manipis na salamin na anumang oras ay mababasag. Clara, huwag kang maging bastos. Alam mong hindi ako madalas magluto. Isang subo lang, para naman hindi masayang ang pagod ko. Giit ni Doña Imelda habang dahan-dahang inilalapit ang plato ng kare-kare sa tapat ni Clara. Ang bawat paggalaw ng matanda ay tila isang tadhana na hindi niya matatakasan. Sa gitna ng kanyang takot, isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang pusa, si Monita, isang puting pusa na huling regalo ng kanyang ama, ay malambing na kinalabit ang kanyang binti. Isang ideya ang biglang sumagi sa isipan ni Clara, isang ideyang tila hiningi niya sa langit. Pasensya na po, sabi ni Clara, habang sadyang itinatabig ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsara sa sahig ay naging isang pagkakataon. Kukuha lang po ako ng bago. Yumuko si Clara para kunin ang kutsara at sa mabilis na pagkilos, sadyang nahulog ang isang malaking piraso ng karne mula sa kanyang plato patungo sa sahig, diretso sa harap ni Monita. Pinanood ni Clara ang kanyang pusa habang mabilis nitong kinain ang karne. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa tindi ng kaba. Ilang segundo pa lamang ang lumilipas nang biglang tumigil si Monita. Ang pusa ay nagsimulang gumaralgal ang lalamunan at ang kanyang mga paa ay nagsimulang manginig ng marahas. Wala pang isang minuto, ang puting pusa ay bumagsak sa sahig. Ang mga mata ay nanatiling dilat, ngunit wala ng buhay, habang ang isang kulay abong bula ay dahan-dahang lumalabas sa gilid ng bibig nito. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging kasing lamig ng isang sementeryo. Ang tanging naririnig ay ang sariling hininga ni Clara na tila isang huling hiling bago ang kamatayan. Monita, bulong ni Clara. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha na hindi lang para sa kaniyang alaga, kundi para sa kaniyang sarili. Tumingin si Clara kay Ethan at kay Doña Imelda. Walang gulat sa kanilang mga mata. Walang pagsisisi. Sa halip ang nakita niya ay ang isang matinding pagkadismaya dahil hindi siya ang nakahiga sa sahig. Mukhang kailangan na nating itapon ang pusang yan, Ethan. Madumi at nakakasira ng gana. Malamig na sabi ni Doña Imelda habang patuloy na sumusubo ng kanin na tila walang nangyari. Naramdaman ni Clara ang isang matinding apoy na nagmula sa kaniyang kaibuturan. Ang takot ay naging puot. Ang kaniyang panginginig ay naging isang matigas na determinasyon. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Ethan, ang asawang nangako ng proteksyon, ngunit nag-alay sa kanya ng kamatayan sa bawat plato. Gusto niyo ba talagang ubusin ko ito, Ethan? O gusto niyo bang sabay-sabay nating kainin ang iniluto ni Mama? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talim ng isang espada. Ang pagbabago sa tono ni Clara ay nagpatigil kay Ethan sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang kamay ay humigpit sa kanyang tinidor. Ang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng nalaglag. Clara, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ethan. Ang kaniyang boses ay tila isang babala ng isang darating na bagyo. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kaniyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang kaniyang paningin ay lumabo dahil sa luhang nananatili sa kaniyang mga mata. Ngunit sa gitna ng labong iyon, nakita niya ang isang anino sa labas ng bintana.
Isang pamilyar na tindig na naghihintay sa dilim. Ngunit bago pa man makakilos si Clara, marahas siyang hinawakan ni Ethan sa braso at hinila palapit. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang mula sa kaniyang mukha. Ang hininga nito ay amoy ng kape at pagkakanulo. Huwag mong susubukan ng pasensya ko, Clara. Dahil kung akala mo ay maililigtas ka ng mga patay na pusa o ng mga abogadong nangingialam, nagkakamali ka nga. Sa bahay na ito, ako ang batas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay biglang namatay. Ang kadiliman ay lumamon sa buong silid, kasunod ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa library. Sino ang pumasok? Ang mga kaibigan sa dilim ba na sinasabi ng kaniyang ama? O isang bagong panganib na hindi nila inaasahan? Ang kadiliman ay hindi na kasing lupit ng mga taong kasama ni Clara sa liwanag. Sa gitna ng kawalan ng ilaw, naramdaman ni Clara ang pagluwag ng kapit ni Ethan sa kaniyang braso dahil sa gulat. Ang tunog ng pagkabagok ng kung anong bagay sa sahig, marahil ay ang upuang natabig ni Ethan, ay naging hudyat para kay Clara. Sa halip na sumigaw sa takot, ginamit niya ang bawat sentimetro ng kaniyang memorya sa bahay na yon para kumilos ng tahimik. Clara, nasaan ka? Huwag mong subukang tumakas sa akin. Ang singhal ni Ethan na umaalingaw-ngaw sa malawak na silid. Narinig din niya ang hysterical na boses ni Doña Imelda na naghahanap ng kandila. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang direksyon. Ngunit si Clara ay malayo na. Alam niya ang bawat siwang ng sahig na hindi lumilikha ng inggit. Sa tulong ng kanyang mga kamay na humahaplos sa malamig na pader, tinahak niya ang daan patungo sa library. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa takot, kundi para sa paghihiganti. Ang imahe ni Monita na wala ng buhay sa sahig ay tila isang uling na nagpapanatili ng apoy sa kaniyang dibdib. Nang makarating siya sa loob ng library, ang amoy ng nabasag na salamin at ang sariwang hangin mula sa labas ay sumalubong sa kanya. Isang anino ang nakatayo sa tapat ng bintana. Ang kislap ng liwanag mula sa buwan ay tumama sa isang pamilyar na kagamitan, isang gunting sa paghahalaman. Senyora, ang mahinang bulong na narinig niya. Hindi iyon si Ethan, hindi rin si Lucas. Mang Selmo? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa mga tuyong dahon. Ako po ito. Pasensya na po sa pagkabasag ng salamin. Kailangan ko po kayong makuha sa lalong madaling panahon, sabi ng matandang hardinero. Sa dilim, nakita ni Clara na ang laging nakayukong si Mang Selmo ay may tindig na tila isang sundalo. Ang inyong ama. Hindi lang po siya basta negosyante. Marami siyang tinulungan ng mga taong tinalikuran ng mundo. At kami, ang mga rosas niya, ay hindi hahayaang mabulok ang kaisa-isa niyang hiyas. Inabot ni Mang Selmo ang isang maliit na bagay kay Clara. Isang burner phone. Ang screen nito ay nagliliyab sa gitna ng kadiliman. May tumatawag po. Kanina pa po sila naghihintay, sabi ni Mang Selmo habang matamang nakikinig sa mga yapak ni Ethan na papalapit na sa library. Nanginginig ang mga daliri ni Clara nang sagutin niya ang tawag. Inilapat niya ang telepono sa kaniyang tenga. Ang kaniyang hininga ay pigil habang naririnig ang isang boses mula sa kabilang linya. Isang boses na matatag, malalim, at puno ng katapatan. Handa na kami, senyora. Ang mga talulot ay nakakalat na, at ang mga tinik ay nakahanda ng tumusok. Ibigay niyo lamang ang hudyat at ibabalik namin sa inyo ang kahariang kinuha nila. Sabi ng boses sa telepono. Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng isang kakaibang lakas sa kaniyang mga ugat. Ang panghihina na dulot ng lason ay tila naglaho, pinalitan ng isang determinasyong kasing tigas ng diamante. Tumingin siya sa pintuan ng library kung saan aninag na ang liwanag ng flashlight na hawak ni Ethan. Maghintay kayo, sagot ni Clara sa telepono. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Gusto ko silang makitang bumagsak ng unti-unti.
Gusto ko silang mabulag sa sarili nilang kasakiman bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Clara! Alam kong nandyan ka! Ang sigaw ni Ethan habang marahas na itinulak ang pinto ng library. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mukha ni Clara, ngunit sa halip na makakita ng isang luha ang asawa, tumambad sa kanya ang isang babaeng may ngiting tila isang sumpa. Bakit ka sumisigaw, Ethan? Tanong ni Clara, habang dahan-dahang itinatago ang burner phone sa loob ng kaniyang malawak na bulsa. Nandito lang ako. Hinihintay ang pagdating ng liwanag. Hindi mo ba alam? Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang sandali, bago ang bukang liwayway. Napatigil si Ethan. Ang kaniyang mga mata ay naguguluhan sa kakaibang tatag ni Clara. Tiningnan niya ang nabasag na bintana at si Mang Selmo na abala sa pagpulot ng mga bubog na tila ba ay wala siyang kinalaman sa nangyari. Anong ginagawa ng matandang ito rito? Tanong ni Ethan. Ang boses ay puno ng hinala. Tinutulungan niya lang ako, Ethan. Tulad ng pagtulong niyo ni Mama sa akin sa hapunan kanina. Sagot ni Clara. Ang bawat salita ay may dalang kamandag. Masyado kasing madilim. Natatakot ako na baka may makain na naman akong hindi ko dapat makain sa dilim. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa mansyon ay biglang bumalik. Ang liwanag ay naging kasing sakit ng isang sampal sa mga mata ni Ethan. Ngunit para kay Clara, ang liwanag na ito ang hudyat ng kaniyang panibagong simula. Tinalikuran niya si Ethan at lumakad patungo sa kaniyang silid nang hindi man lang nanghihina ang mga tuhod. Ngunit sa kaniyang paglalakad, naramdaman niya ang isang vibration mula sa burner phone sa kaniyang bulsa. Isang text message ang pumasok. Senyora, huwag kang lilingon. May tao sa loob ng network ng ama mo na nakikipag-ugnayan na kay Ethan. Ang traidor ay hindi lang nasa loob ng bahay, kundi nasa loob din ng mga rosas. Napatigil si Clara sa gitna ng hallway. Ang kanyang tagumpay ay tila nabahiran agad ng panibagong alinlangan. Sino ang traidor sa hanay ng mga taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya? Mahal, ano itong nababasa ko sa mga papeles ng tatay mo? Totoo ba ito? Isang sikretong offshore account na naglalaman ng mahigit 50 milyong piso. Ang tinig ni Ethan ay tila isang gutom na lobo na nakakita ng sariwang biktima. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Clara, ang kaniyang mga mata ay nanunuri at nagliliyab sa bawat numerong nakasulat sa dokumentong aksidenteng iniwan ni Clara sa ibabaw ng kaniyang vanity table. Ang bawat paghinga ni Ethan ay bumibilis. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang mga papel na tila ba ay ginto ang mga ito. Sa kabilang banda, si Clara ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalang malay at labis na pagod. Ang kanyang puso ay pumipintig ng may kakaibang ritmo. Isang ritmo ng tagumpay na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang maputlang anyo. Ang dokumentong yon ay isang pain, isang sadyang ginawang bitag sa tulong ni Lucas para sa isang lalaking ang Diyos ay pera at kapangyarihan. Hindi ko rin alam, Ethan. Nakita ko lang yan sa loob ng lumang vault ni Papa sa library. Sabi sa sulat, kailangan ng isang malaking initial investment para ma-unlock ang kabuuan ng pondo. Pero sa kalagayan ko ngayon, ano pa ba ang halaga ng pera sa akin? Mahinang sagot ni Clara, ang kaniyang boses ay tila isang hanging nagdadala ng tukso. Naramdaman ni Clara ang pag-upo ni Ethan sa tabi niya. Ang bigat ng kaniyang asawa sa kutsyon ay tila isang paalala ng lahat ng pasakit na ibinigay nito sa kanya. Hinawakan ni Ethan ang kaniyang kamay. Ang mga palad nito ay basa ng pawis. Isang pisikal na manifestasyon ng kaniyang matinding kasakiman. Huwag kang magsalita ng ganyan, Clara. Gagamitin natin ang perang yan para sa pagpapagamot mo. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa ito makuha ng mga creditors ng kumpanya. Magkano ang kailangan para ma-unlock ang account? Tanong ni Ethan.
Ang kaniyang tono ay puno ng pagmamadali. Tila ba ayaw na niyang bigyan ng oras si Clara na mag-isip. 10 milyon, Ethan. 10 milyong piso para sa processing fees at taxes. Pero wala na akong ganoong kalaking halaga sa personal kong account. Sagot ni Clara, habang dahan-dahang itinatago ang kaniyang muka sa balikat ni Ethan. Tila isang nanghihinang asawa na humihingi ng kalinga. Sa loob ng kaniyang dibdib, naramdaman ni Clara ang isang matinding pandidiri. Ang amoy ng pabango ni Ethan ay tila amoy ng nabubulok na bangkay para sa kanya. Ang bawat haplos nito sa kaniyang likod ay tila paggapang ng mga uod. Ngunit pinigilan niya ang kaniyang sarili na bumitaw. Kailangan niyang panindigan ang papel na ito hanggang sa huli. Gagawan ko ng paraan, mahal. Ibebenta ko ang ilan sa mga stocks ko. Isasanla natin ang ilang property. Baka pati ang mansyong ito. Bulong ni Ethan. Ang kanyang isipan ay malayo na. Marahil ay nagpaplano na kung paano gagastusin ang perang hindi naman sa kanya. Sigurado ka ba, Ethan? Napakalaking panganib niyan. Muling panunubok ni Clara. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Sagot ni Ethan. Ngunit alam ni Clara na para sa sarili nito, gagawin ni Ethan ang kahit na anong kasamaan. Nang lumabas si Ethan sa silid para tawagan ang kanyang mga kontak sa bangko, dahan-dahang tumayo si Clara. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig. Kinuha niya ang burner phone mula sa ilalim ng kaniyang unan. Nakita niya ang isang bagong mensahe mula kay Lucas. Kumagat na ang isda sa pain. Ngunit mag-ingat ka, senyora. May nakita akong ebidensya na nakikipag-usap si Sofia sa isa sa mga tauhan ng ama mo sa kumpanya. Mukhang balak nilang unahan ka sa pagkuha ng mga orihinal na titulo. Naramdaman ni Clara ang isang matinding kaba na humalo sa kaniyang galit. Si Sofia, ang traidor na dati niyang tinuring na kapatid, ay mas mapanganib pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang pera ang gusto nito. Gusto nitong burahin ang lahat ng bakas ng kanyang ama. Dahan-dahang lumakad si Clara patungo sa bintana. Pinanood niya si Ethan sa garden habang masayang nakikipag-usap sa telepono. Tila ba ay nanalo na ito sa loterya. Sa kabilang dako, nakita niya si Mang Selmo na matamang nakatitig sa bintana ng kaniyang silid. Ang kaniyang kamay ay nakahawak sa isang matalas na karit. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit ang panganib ay mas lalong tumitindi. Kung isasanla ni Ethan ang mansyon, mawawalan din siya ng tirahan. Ito ay isang sugal na ang nakataya ay hindi lang pera, kundi ang kaniyang kaligtasan. Sino ang tunay na traidor sa loob ng mga rosas? Bulong ni Clara sa hangin. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Doña Imelda mula sa hallway, sumisigaw sa mga katulong. Ihanda niyo ang pinakamagarang hapunan. May malaking balitang dumarating. At tiyakin niyong hindi makakaalis ng kwarto si Clara. Ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas ng kanyang pinto ay tila isang hatol. Kinandado siya ni Ethan mula sa labas. Nagkamali si Clara. Hindi lang pala siya ang naglalagay ng bitag. Habang sinusubukan niyang ubusin ang yaman ni Ethan, unti-unti na rin siyang ibinibilanggo ng kanyang asawa sa loob ng kanyang sariling tahanan. Paano siya makakalaban kung ang kanyang silid ay naging isang selda na walang kasingpait? Ubusin mo ang laman ng basong ito, Clara, para sa tagumpay natin at para sa huling gabi ng iyong paghihirap. Bukas, magiging malaya na tayo sa lahat ng pasakit. Ang boses ni Ethan ay tila isang malamyos na musika, ngunit para kay Clara, ito ay tunog ng isang marahas na martsa patungo sa kaniyang sariling libingan. Nakaupo sila sa gitna ng hapagkainan na pinalamutian ng mga pinakamahal na kandila at bulaklak. Ang kislap ng mga kristal na baso ay tila mga nanunuya na mata sa ilalim ng madilim na liwanag ng mansyon. Sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Imelda ay nakangiti ng may katusuhan habang ang kaniyang mga daliri ay naglalaro sa gilid ng kaniyang wine glass. Tila ba ay binibilang na ang bawat patak ng huling sandali ni Clara. Ang tanging naririnig sa loob ng malawak na silid
ay ang marahang pagaspas ng mga kurtina sa hangin at ang tunog ng pilak na kutsara na tumatama sa porselana. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang bato na bumabara sa lalamunan ni Clara. Ang kaniyang puso ay pumipintig ng may kakaibang bigat, tila isang tambol na nagbabadya ng isang madugong wakas. Bakit tila hindi ka masaya, mahal? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang maayos ang lahat bago ka tuluyang makapagpahinga? Tanong ni Ethan, habang dahan-dahang iniaabot ang baso ng pulang alak na alam ni Clara na hinaluan na naman ng isang nakamamatay na dosage. Tumingin si Clara sa kanyang asawa. Sa likod ng mga mata ni Ethan, nakita niya ang isang lalaking wala ng kaluluwa, isang anino na nilamon na ng kasakiman. Ang mahal na binibigkas nito ay tila isang lason na mas matapang pa kaysa sa anumang kemikal. Naramdaman ni Clara ang susing tanso sa loob ng kaniyang palad, ang kaniyang kaisa-isang koneksyon sa mundong kaniyang iiwan. Masaya ako, Ethan. Masaya ako dahil sa wakas. Makikita ko na ang tunay niyo na kulay. Mahinang sagot ni Clara. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng semento sa sementeryo. Napatigil si Doña Imelda sa pag-inom. Ang kaniyang mga mata ay nanliit. Anong ibig mong sabihin, Clara? Huwag mong sisirain ang gabing ito sa mga kung ano-anong kaisipan mo. Uminom ka na. Huminga ng malalim si Clara. Alam niyang ito na ang hudyat. Sa tulong ni Yaya Luming na nakatayo sa isang sulok, na unang uminom si Clara ng isang pangkontra na ibinigay ni Lucas kanina. Ngunit alam niyang kailangan ng isang mas matinding palabas para tuluyang mabitag si Ethan. Dahan-dahang ininom ni Clara ang alak. Ang bawat patak nito ay tila isang apoy na gumagapang sa kanyang lalamunan. Pagkaraan ng ilang segundo, binitiwan niya ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang dula. Ethan, ang puso ko, hindi ako, makahinga. Ang huling salitang binigkas ni Clara bago siya marahas na bumagsak mula sa kaniyang upuan. Ang kaniyang katawan ay tumama sa malamig na sahig. Ang kaniyang mukha ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Ang kaniyang mga mata ay tumirik at ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas bago ito tuluyang tumigas at tumigil. Clara! Clara! Sigaw ni Ethan, ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng tunay na pag-aalala. Ito ay puno ng takot. Takot na baka mamatay si Clara bago niya ma-verify ang paglipat ng pondo mula sa offshore account. Dalhin mo na siya sa ospital ni Dr. Mendoza, Ethan. Doon, tayo ang may kontrol. Walang makakaalam kung anong tunay na nangyari. Utos ni Doña Imelda. Ang kaniyang boses ay tuyo at walang pakiramdam. Naramdaman ni Clara ang pagbuhat ni Ethan sa kaniyang nanghihinang katawan. Ang bawat hakbang ng kaniyang asawa ay tila isang pagdala-dala sa kanya patungo sa isang selda na walang labasan. Isinakay siya sa loob ng isang madilim na van. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang huling hiling na hindi na matutupad. Habang nakapikit ang kaniyang mga mata, naramdaman ni Clara ang paghawak ni Ethan sa kaniyang leeg. Tinitingnan kung mayroon pa siyang pulso. Ang kaniyang puso ay sadyang pinabagal ng gamot ni Lucas, sapat na para magmukhang patay na siya sa paningin ng isang hindi eksperto. Konting tiis na lang, Clara. Pagdating natin sa ospital, tapos na ang lahat. At sa wakas, mapapasa akin na ang lahat ng sayo. Bulong ni Ethan sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay amoy ng alak at pagkakanulo. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ethan. Ang ospital na kanilang patutunguhan ay hindi ang ligtas na lugar na kaniyang inaasahan. Sa dilim ng van, naramdaman ni Clara ang marahang pagtapik sa kaniyang kamay mula sa isang taong nagtatago sa loob ng sasakyan. Nandito na kami, senyora. Ang mahinang bulong ni Lucas sa kanyang tabi. Nang tumigil ang sasakyan, narinig ni Clara ang malakas na pagbukas ng pinto.
Ngunit sa halip ng mga puting damit ng mga nurse ang sumalubong sa kanila, narinig niya ang tunog ng mga bakal na pinto na isinasara ng marahas sa likuran nila. Nasaan tayo, Ethan? Bakit ganito ang amoy ng lugar na ito? Ang boses ni Sofia na biglang lumitaw sa gitna ng kadiliman. Napadilat si Clara sa gitna ng dilim. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ni Ethan nang mapagtanto nitong hindi sila dinala sa ospital ni Dr. Mendoza. Nakatayo sila sa gitna ng isang abandonadong bodega ng kumpanya ng kanyang ama. Isang lugar na puno ng mga alaala ng katarungan at pananagutan. Maligayang pagdating sa iyong sariling paghuhukom, Ethan. Ang boses ni Clara na tumayo ng tuwid sa gitna ng van. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Paano makakatakas si Ethan sa isang lugar na puno ng mga taong pinagkaitan niya ng katarungan? At sino ang tunay na may hawak ng susi sa pintong kani-kanina lang ay isinara ng may tindi ng galit? Bakit ka bumabangon? Patay ka na. Dapat ay wala ka ng buhay. Anong klaseng demonyo ka ba, Clara? Ang boses ni Ethan ay nanginginig. Hindi na sa galit, kundi sa isang matinding takot na tila kumakain sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na semento ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ng asawang akala niya ay kanyang tuluyan ng naidispitsyo. Ang bawat hakbang ni Clara patungo sa kanya ay tila isang pagtunog ng kampana sa kanyang sariling libing. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong ay nagbibigay kay Clara ng isang anyong tila isang anghel ng kamatayan. Maliwanag, matapang, at walang takot. Naramdaman ni Ethan ang kaniyang mga tuhod na tila naging malambot na kandila. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw at ang kaniyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang matigas na bara. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng labasan, ngunit ang bawat pintuan ng lumang bodega ay binabantayan ng mga aninong hindi niya kilala. Mga lalaking may matitigas na tindig at mga matang puno ng katarungan. Ang tanging demonyo sa silid na ito, Ethan, ay ang lalaking nakatingin sa akin ngayon. Sagot ni Clara, ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Akala mo ba ay ganoon kadaling burahin ang buhay ng taong nagbigay sa iyo ng lahat? Akala mo ba ay hindi ko mararamdaman ang lason sa bawat mahal kita na ibinibigay mo? Sa isang sulok, si Sofia ay nanginginig din sa takot. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Tila ba ay maililigtas siya nito sa galit ni Clara. Clara, please, wala akong kinalaman dito. Pinilit lang ako ni Ethan. Siya ang nagplano ng lahat. Sofia, huwag mong sayangin ang hininga mo. Putol ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa kaniyang dating kaibigan. Ang bawat tawa niyo sa loob ng library, ang bawat plano niyo habang nakahiga ako sa kama at nagpapanggap na walang malay. Narinig ko ang lahat. Ang pagkakaibigan natin ay namatay na kasabay ng aking tiwala. Lumabas si Lucas mula sa anino. Hawak ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Lahat ng transaksyong ginawa mo, Ethan, ang pagsasanla ng mansyon, ang paglipat ng mga pondo, ang pekeng investment, ay dokumentado na. Ang 10 milyong inilabas mo, hindi iyon napunta sa offshore account. Napunta iyon sa isang trust fund para sa mga pamilya ng mga manggagawang pinabayaan niyo sa kumpanya. Narinig ni Ethan ang tunog ng kaniyang sariling pagbagsak. Ang lahat ng kaniyang pinaghirapan, ang lahat ng kaniyang kasakiman ay naging abo sa isang iglap. Marahas siyang tumingin kay Clara. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Hindi niyo ako matatalo. Akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat. Mabilis na kumilos si Ethan. Sinubukan niyang sugurin si Clara. Ang kaniyang mga kamay ay nakaumang sa leeg ng asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matigas na braso ang humarang sa kanya. Si Mang Selmo, ang matandang hardinero, ay may lakas na hindi inaasahan ni Ethan.
Sa isang iglap, naitulak si Ethan pabalik sa sahig. Ang kanyang sapatos ay nag-iwan ng mahabang gasgas sa maruming semeteroy. Huwag mong hahawakan ang hiyas ng Don, ang malamig na babala ni Mang Selmo. Naramdaman ni Clara ang isang matinding pait sa kanyang puso. Gusto niyang umiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panghihinayang sa buhay na sinayang ni Ethan. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang cellphone ni Sofia. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ito ni Sofia, nang may nanginginig na mga kamay, ang boses mula sa kabilang linya ay sapat na para magpatahimik sa buong bodega. Tapusin mo na yan, Sofia. Huwag kang papayag na makalabas sila ng buhay sa bodegang iyan. May mga tao na akong paparating para linisin ang kalat nyo. Ang boses ng isang babae na mas makapangyarihan at mas talamak kaysa kay Doña Imelda. Nanigas si Clara. Ang boses na yon. Pamilyar yun. Yun ang boses ng taong laging nasa likod ng kanyang ama sa mga lumang litrato. Ang tunay na traidor sa loob ng network ng kumpanya. Bago pa man makapag-react si Lucas, narinig nila ang tunog ng mga sasakyang mabilis na dumarating sa labas ng bodega. Ang tunog ng mga gulong na kumakalo sa tuyong lupa ay tila isang hudyat ng isang bagong panganib. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay tumama sa mga bintana, tila mga mata ng isang halimaw na handang sumakmal. Sino ang tinawagan mo, Sofia? Tanong ni Clara. Ang kaniyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ang taong dapat ay papatay sa iyo noon pa lang, Clara. Ang taong hindi mo akalaing magtataksil sa tatay mo. Sagot ni Sofia, habang isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang cliffhanger ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa buong silid. Sino ang paparating? At paano makakaligtas si Clara kung ang mga taong akala niya ay kaniyang kakampi ay may kinalaman din sa kaniyang pagbagsak? Ang panganib ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang antas na hindi kayang abutin ng imahinasyon ni Clara. Sa bawat talulot ng rosas na itinanim ng iyong ama, Clara, may nakatagong lason na mas masakit pa sa sugat ng anumang tinik. Akala mo ba ay ikaw lang ang mahalaga sa kanya? Akala mo ba ay sapat na ang pasasalamat para sa 30 taon kong paninilbihan sa ilalim ng kaniyang anino? Ang tinig na yon ay hindi nagmumula sa isang kaaway na nagtatago sa dilim. Ito ay nagmumula sa liwanag ng mga sasakyang nakapaligid sa bodega. Humakbang pabalas mula sa kumpol ng mga armadong lalaki si Victoria, ang matapat na sekretarya ng kaniyang ama. Ang babaeng itinuring ni Clara na isang tiyahin. Ang taong humahawak ng lahat ng lihim ng kumpanya. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng tamis at pag-aalaga, ngayon ay tila isang tuyong lupa na bitak-bitak sa tindi ng puot at kasakiman. Naramdaman ni Clara ang isang matinding panginginig na hindi nagmumula sa lamig ng gabi. Ito ay ang panginginig ng isang pusong muling pinatay ng taong pinagkatiwalaan nito. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Clara sa isang mas malupit na katotohanan. Si Ethan at Sofia ay mga maliliit na isda lamang. Si Victoria ang pating na nag-aabang sa malalim na bahagi ng dagat. Tita Victoria, bakit? Ang tanging na isambit ni Clara, ang kaniyang boses ay tila isang hanging naghahanap ng sandigan. Ikaw ang naging kanang kamay ni Papa. Ikaw ang nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Bakit mo ito ginagawa? Dahil pagod na akong maging anino, Clara? Ang sigaw ni Victoria, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag. Ang tatay mo, binigyan niya ako ng lahat maliban sa isang bagay, ang kaniyang pangalan at ang kaniyang posisyon, habang ikaw, na walang ginawa, kundi ang maging isang mahinang anak, ay namumuhay sa luho. Ngayon, ibibigay mo sa akin ang lahat ng titulo at ang access sa tunay na yaman ng mga rosas, o sisiguraduhin kong dito rin magtatapos ang inyong lahat.
Napatitig si Ethan kay Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na siya rin ay naging isang kasangkapan lamang. Ikaw, ikaw ang nagbigay sa akin ng lason para kay Clara. Sabi mo, makukuha ko ang mana, pero balak mo rin pala kaming iligpit. Tumawa ng mapait si Victoria, isang tunog na tila pagkiskis ng mga kalawanging bakal. Sadyang tanga ka, Ethan. Ginamit ko ang iyong kasakiman para gawin ang maruming trabaho. At ngayon, ikaw ang magiging biktima sa kwentong ito. Ang asawang pumatay sa kaniyang asawa bago nagpakamatay dahil sa pagsisisi. Naramdaman ni Clara ang paglapit ni Lucas sa kaniyang tabi. Ang kaniyang kamay ay humawak ng mahigpit sa kaniyang braso. Senyora, huwag kayong matakot. Ang mga Rosas ay hindi lang mga sekretarya at abogado. Kami ang katarungan ni Don Roberto. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang tunog ng mga gulong ng mabilis na tumatakbong mga sasakyan ay tila isang musika ng pag-asa. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na kinuha ni Victoria ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Kung hindi mapapa sa akin ang kumpanyang ito, walang sinumang makakakuha nito. Ang huling sigaw ni Victoria bago niya pinindot ang baton. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa likurang bahagi ng bodega. Ang bawat sulok ng gusali ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang amoy ng usok at ang init ng apoy ay mabilis na lumaganap, tila isang halimaw na gutom na gutom. Ang mga bubog mula sa mga bintana ay nagliliparan at ang mga lumang istante ng kumpanya ay nagsimulang gumuho. Clara! Takbo! Sigaw ni Lucas habang pilit silang inilalayo sa bumabagsak na kisame. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clara si Ethan na nakadagan sa sahig. Ang kaniyang binti ay naipit sa isang malaking bakal na poste. Ang kaniyang asawa, ang taong nagtangka sa kaniyang buhay, ay nakatingin sa kanya nang may mga matang puno ng pagsusumamo at takot. Sa kabilang dako, si Victoria ay mabilis na tumatakas patungo sa kaniyang sasakyan. Dala ang folder na akala niya ay naglalaman ng mga titulo. Napatigil si Clara sa gitna ng nag-aapoy na bodega. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng katarungan at ng habag. Ang bawat paghinga niya ay puno ng abo, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa kaniyang huling sandali. Iiligtas ba niya ang asawang pumatay sa kanyang ama at nagtangkang pumatay sa kanya? O hahayaan niya itong lamunin ng apoy ng sarili nitong kasamaan? At paano niya mahahabol si Victoria bago tuluyang makatakas ang tunay na utak ng lahat ng kaniyang pagdurusa? Ang kisame sa itaas ni Clara ay nagsimulang magkaroon ng malalaking lamat. Isang babala na ang buong gusali ay malapit nang bumagsak. Ang tadhana ni Clara ay nakabitin na ngayon sa isang manipis na hibla ng kaniyang sariling desisyon. Iwan mo na ako rito, Clara. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi ko deserve ang tulong mo matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang pagsusumamo ni Ethan ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng nagngangalit na apoy na lumalamon sa lumang bodega. Ang bawat lamat sa kisame ay naglalabas ng mga titis ng apoy na tila mga bituing bumabagsak mula sa impyerno. Nakadagan ang mabigat na bakal sa binti ni Ethan. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng itim na abo at mga luhang puno ng pagsisisi. Sa kabilang dako, nakita ni Clara ang papalayong anino ni Victoria. Bit-bit ang folder na inaakala nitong susi sa kaniyang tagumpay. Naramdaman ni Clara ang init ng apoy na humahaplos sa kaniyang balat. Isang haplos na mas matapat pa kaysa sa mga yakap ni Ethan. Ang kaniyang puso ay isang timbangan. Sa kabilang dako ay ang galit na gustong makitang mamatay ang kaniyang asawa, at sa kabila naman ay ang tinig ng kaniyang ama na nagsasabing ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng tama sa gitna ng maling mundo.
Lucas! Mang Selmo, tulungan niyo siya! Ang sigaw ni Clara na umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng nagbabagsakang mga kahoy at bakal. Hindi makapaniwala si Ethan. Sa kabila ng pagtatangka niya sa buhay ni Clara, pinili pa rin siyang iligtas ng babaeng binalak niyang ilibing ng buhay. Sa tulong ng lakas ni Mang Selmo at ng pag-agapay ni Lucas, unti-unting naitaas ang bakal na poste. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa semento ay tila isang huling hiling na natupad. Mabilis na binuhat ni na Lucas si Ethan palabas, habang si Clara ay tumakbo patungo sa kabilang pinto. Hindi para tumakas, kundi para harapin ang tunay na utak ng kanyang pagdurusa. Sa labas ng bodega, ang gabi ay maliwanag dahil sa mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis at ng National Bureau of Investigation. Si Victoria ay nasa loob na ng kaniyang sasakyan, mabilis na binubuksan ang folder. Ngunit ang kaniyang tagumpay ay napalitan ng isang matinding hiyaw ng galit nang makita ang laman nito. Walang mga titulo, walang mga dokumento ng account. Ang laman ng folder ay mga litrato ng lahat ng mga taong pinagkaitan niya ng katarungan sa loob ng 30 taon at sa pinakahuling pahina, may nakasulat na mensahe mula kay Don Roberto. Ang katapatan ay hindi nabibili, Victoria. Ang katarungan ay laging nakakahanap ng daan pauwi. Hindi! Hindi ito maaari! Ang hysterical na sigaw ni Victoria habang pilit niyang pinapaandar ang sasakyan, ngunit mabilis siyang napalibutan ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kaniyang mga pulso ay naging isang pinal na tuldok sa kaniyang kasakiman. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Clara. Ang kaniyang puting damit ay puno ng dumi at abo. Ang kaniyang buhok ay magulo, ngunit ang kaniyang tindig ay kasing tatag ng isang bundok. Nilapitan niya ang sasakyan kung saan isinasakay si Victoria. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng pait at pagkatalo. Ang isa naman ay puno ng kapayapaan. Tita Victoria, ang yaman ni Papa ay hindi kailanman naging pera lamang. Mahinang sabi ni Clara, ang kaniyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng mga sirena. Ang yaman niya ay ang mga taong nagmamahal sa kanya nang walang kapalit. Isang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Dinala rin si Ethan sa isang ambulansya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang tahimik na, "Sorry." Tinalikuran siya ni Clara, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang kapatawaran ay isang prosesong hindi kailangang pilitin sa isang gabi. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng buong bodega ang yumanig sa lupa. Ang apoy ay tuluyan ng nilamon ang gusali, kasabay ng lahat ng mga lihim at sakit na nakatago doon. Ang init ng sunog ay dahan-dahang napalitan ng malamig na simoy ng madaling araw. Naramdaman ni Clara ang isang pagod na ngayon lang gumapang sa kanyang buong katawan. Napasandal siya sa balikat ni Yaya Luming na kanina pa umiiyak sa tabi niya. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit sa gitna ng panginginig na yon, naramdaman niya ang susing tanso sa kaniyang bulsa. "Tapos na, senyora. Tapos na ang gabi," bulong ni Lucas sa kaniyang tabi. Ngunit habang tinititigan ni Clara ang unti-unting pagsikat ng araw sa horizon, isang kotse ang huminto sa malayo. Isang lalaking hindi niya kilala ang bumaba. May dalang isang itim na envelope na may selyo ng kumpanya ng kaniyang ama sa ibang bansa. "Senyora Clara, mayroon pang isang huling testamento ang inyong ama na dapat ninyong malaman, at tungkol ito sa inyong tunay na pagkatao," ang sabi ng lalaki na nagpatigil sa tibok ng puso ni Clara. Anong lihim pa ang itinago ng kaniyang ama? At sino ba talaga si Clara sa likod ng pangalang ibinigay sa kanya? Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na kwento ng kanyang buhay ay tila ngayon pa lamang magsisimula. Huwag kang mabibigla, Senyora Clara. Ang laman ng sobrang ito ay hindi magpapabagsak sa iyo, kundi magpapalaya.
sa huling kadena na nakatali sa iyong pagkatao. Ang boses ng lalaking nakasuot ng itim ay tila isang malumanay na agos ng tubig sa gitna ng nagbabagang paligid ng nasunog na bodega. Inabot ni Clara ang sobre. Ang kaniyang mga daliri ay may bahid pa ng uling at dugo. Ngunit ang kaniyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway, dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang tunog ng pagpunit ng sobre ay tila isang huling pagbaklas sa mga pader ng kaniyang nakaraan. Sa loob ay may isang sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas at isang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, ang kaniyang tunay na ina. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakasulat sa likod ng dokumento. Hindi siya isang mampapaing anak na basta na lamang kinuha ni Don Roberto mula sa kung saan. Siya ang anak ng kaisa-isang babaeng minahal ng kaniyang ama. Isang pag-ibig na pinagkait ng tadhana, ngunit pinangalagaan ng panahon. Alam ng iyong ama ang lahat, Clara, patuloy ng lalaki na isa palang lihim na katiwala ng pamilya sa ibang bansa. Alam niya ang tungkol sa pamilya ni Ethan bago mo pa siya makilala. Alam niya ang maitim na balak ng mga ito na maghiganti sa kumpanya. Ngunit hinayaan kanyang pumili, hindi para saktan ka, kundi dahil alam niyang ikaw lang ang may sapat na tibay para putulin ang sumpa ng kasakiman sa pamilyang ito. Naramdaman ni Clara ang pag-agos ng mga luha, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pag-unawa. Ang lahat ng kaniyang pagdurusa, ang lason, ang pagkakanulo ni na Ethan at Victoria, ang lahat ng iyon ay naging isang apoy na tumunaw sa kanyang kahinaan at nagpanday sa kanya upang maging isang tunay na reyna. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Binigyan siya nito ng pinakamahalagang armas, ang pagkakataong patunayan ang kanyang sariling halaga. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena at ang amoy ng usok ay napalitan na ng huni ng mga ibon sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Rosas. Ang kumpanya ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng pamumuno ni Clara, sa tulong ni Lucas at ng mga tapat na mga kaibigan sa dilim. Si Victoria at Sofia ay nahaharap na sa habambuhay na pagkakakulong, habang si Doña Imelda ay naiwan sa isang pasilidad na wala na sa katinuan dahil sa tindi ng kahiyaan at pagkatalo. Isang hapon, dinalaw ni Clara si Ethan sa ospital ng kulungan. Nakaupo ang kanyang dating asawa sa isang wheelchair. Ang kanyang binti ay tuluyan ng naputol dahil sa pinsala sa bodega. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon, wala nang bakas ng dating kakisigan. "Bakit ka pa pumunta rito, Clara?" Mahinang tanong ni Ethan, hindi makatingin, nang diretso sa kanyang mga mata. "Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay sa apoy. Pumunta ako rito para sabihing hindi na kita kinakamumuhian, Ethan," sagot ni Clara. Ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad at katahimikan. "Ang galit ay isang lason na ayaw ko nang itago sa aking katawan. Pinapalaya na kita mula sa aking puso, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan." Iniwan ni Clara ang isang maliit na rosas na puti sa lamesa ni Ethan bago siya tuluyang lumabas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na naglalakad sa hallway ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang sumusulat ng sarili niyang kapalaran. Nang makabalik siya sa mansyon, sinalubong siya ni Lucas sa pintuan. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang mainit na pangako ng bukas. Kinuha ni Clara ang susing tanso mula sa kanyang bulsa at matagal itong tinitigan. "Ano nang gagawin mo sa susing iyan, senyora?" tanong ni Lucas nang may malambing na ngiti. "Gagamitin ko ito para buksan ang mga pintuan na matagal nang nakasara, hindi para magtago, kundi para magpapasok ng bagong liwanag," sagot ni Clara. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang paningin sa langit. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, tila isang basbas mula sa kanyang ama.
Ang gabi ng mga lason at lihim ay tapos na. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Clara ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso nang makita ang isang lumang litrato ni Don Roberto na nakasabit sa dingding. Sapat na ba ang katarungan para hilumin ang lahat ng sugat? At handa na ba siyang harapin ang huling hamon na iniwan ng kanyang ama sa kanyang tunay na testamento? Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa panganib, kundi tungkol sa kung paano niya gagamitin ang kanyang bagong lakas sa isang mundong patuloy na susubok sa kanyang kabutihan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang bodega ng mga lihim at pagkakanulo. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang humahalik sa malawak na hardin ng mansyon, kung saan ang mga rosas ay muling namukadkad ng mas masigla at mas mapula kaysa dati. Wala na ang amoy ng usok at abo. Ang tanging nanunuot sa hangin ay ang bango ng bagong pitas na mga bulaklak at ang sariwang simoy ng kalayaan. Nakatayo si Clara sa gitna ng hardin. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang pamumutla ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay tila dalawang bituin na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng kanyang nadadaanan. Sa kanyang harapan ay ang isang bagong tayong gusali sa loob ng kanilang lupain. Ang bahay ni Roberto ay isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagkakanulo. Nakahanda na ang lahat para sa inaugurasyon mamaya, Senyora. Ang malambing na tinig ni Yaya Luming na lumapit sa kanya, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang tasa. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Ininom niya ang tsaa habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa malayo. Ang tsaa na dati ay simbolo ng kaniyang kamatayan, ngayon ay naging simbolo na ng kaniyang paggising. Salamat, Yaya. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong ang buong mundo ay tila gusto akong ibaon sa dilim. Sagot ni Clara, habang hinahaplos ang kulubot ngunit mapagmahal na kamay ng kaniyang bunwoy. Ang katarungan ay tuluyan ng nakamit. Si Victoria at Sofia ay nagdurusa na sa loob ng rehas. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa sinumang magtatangka sa katapatan ng pamilya Rosas. Si Ethan naman ay nananatili sa ospital ng kulungan, isang lalaking nabubuhay sa anino ng kaniyang sariling pagsisisi. Marami ang nagtatanong kung napapatawad na ba ni Clara ang asawa. Ang sagot niya ay simple. Pinatawad niya si Ethan para sa kaniyang sariling kapayapaan, ngunit ang katarungan ay dapat manatili para sa kaniyang kaligtasan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na hindi na maging bilanggo ng galit. Lumapit si Lucas kay Clara, bitbit ang ilang mga papeles ng kumpanya, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tensyon sa kaniyang mukha. Ang kumpanya ay nasa pinakamataas na nitong estado, Clara. Ang mga manggagawa ay masaya, at ang legacy ng iyong ama ay mas matatag pa kaysa sa inaasahan natin. Tumingin si Clara kay Lucas, ang lalaking naging kaniyang kalasag sa gitna ng bagyo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Lucas. Ginawa mo ito dahil ikaw si Clara Rosas. Sagot ni Lucas. Ang kaniyang mga mata ay may dalang pangako na higit pa sa trabaho at tungkulin. Ang mga tinik mo ang nagligtas sa iyo, ngunit ang iyong puso ang nagpanatili sa iyong kagandahan. Sa paglubog ng araw, tiningnan ni Clara ang susing tanso na ngayon ay nakasabit na bilang isang pendant sa kaniyang leeg. Hindi na ito susi sa isang vault o sa isang lihim na silid. Ito ay susi sa kaniyang bagong buhay, isang buhay kung saan siya ang sumusulat ng bawat salita, bawat pahina at bawat wakas. Ang aral na iniwan ng kaniyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto sa ilalim ng lupa, kundi sa tibay ng loob na manatiling mabuti sa gitna ng kalupitan. Ang sugat ay maaaring mag-iwan ng pilat, ngunit ang bawat pilat ay isang mapa ng iyong tagumpay.
Huminga ng malalim si Clara. Pinalipas ang huling alaala ng sakit kasabay ng hangin. Ang gabi ay dumarating na naman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, sa loob niya, may isang rosas na kailanman ay hindi malalanta at isang liwanag na hinding-hindi mapapatay ng anumang lason. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna nito. At si Clara, sa wakas ay buo na.